Balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Eto ha, iimbitahan na daw si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon pa, katago na si Saldico. Diba anyways, eto, si Saldico at saka si Martin Romualdez iimbitahan na daw sa Senate hearing or pag-resume ng ng investigasyon ngayong 14. At eto ang posibleng hindi, no, haharap yang si Martin Romualdez, kundi ang bagong speaker na si Bogie D, no, ang representative ng Kamara. Kasi daw, sa interparliamentary courtesy. At eto, pwede namang hindi, no? Sundin ang parliamentary courtesy na yan kasi hindi naman siya batas. Gentleman's agreement lang naman yan. Bilang respeto daw kuno. Diba? Pero, eto, hindi pa rin ligtas yan ha, si Martin Romualdez kasi nabanggit na yung pangalan niya, ni Gutesa, ni Bernardo, ni Bryce Hernandez, ni Alcantara. Yan si Martin Romualdez, hindi ka pa rin ligtas, no? Kasi, kasabwat kayo dyan sa mga pinanggagawa ninyong kagaguhan sa Pilipinas. Huwag nyo kaming gawing tanga, di ba? No? Huwag nyo kaming pinagloloko. Sa haba ba naman ng break, nag-adjourn kayo parang first week ng October. Syempre, may script na kayo na ginagawa. Or, handa na yung script ninyo, di ba? Di ba? Yun lang, nagtatanong lang, at yun ang nasa isip namin, baka, di ba? Kasi kung may talagang katotohanan yung mga aligasyon, dapat harapin, di ba? Hindi yung tinatago sa courtesy na yan. Anyways, Although yung pakinggan natin kay former speaker, although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa last known residence, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. No? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi nakipag-coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order, na-mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, we're thinking of sending subpoena do Sistecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road, at saka yung security agency na naggugwardiya ron. So kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera doon sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution.